Nagluto ako ng pansit at gumawa ng leche plan. Ito yung pangalawang birthday celebration ni Kenshi. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito po yung ganap namin noong December 18. Ito yung mismong araw ng birthday ni Kenshi. Ang day off ni Hapon, in advance na namin yung birthday celebration. Kompleto po kami nung araw na yun. Pero ngayon, wala po si Hapon. Kahit na hindi kami kompleto, syempre ipagluluto ko pa rin siya. Ito nga po yung naisipan kong lutuin. Luto po ako ng pansit, pampahaba ng buhay. Sa ating mga Pinoy, kapag may handaan, hindi talaga nawawala to. Kahit na andito po ako sa ibang bansa, pagkain pa rin natin ang hinahanap ng taste ko. Katapos ng siyam-siyam, ay nakaready na lahat yung mga ingredients na ilalagay ko. Tayo dito mga gulay, atay ng manok, ng manok na hinimay-himay ko kanina. Ito naman sa kawali, nagpainit na ako ng mantika. Saka ako nilagay itong bawang at sibuyas. Pakadaming sibuyas nga po itong nilagay ko, isang buo. Dahil maganda ang sibuyas sa katawan natin, kaya niramihan ko na. Pagkatapos ko lutuin tong atay, sunod ko namang nilagay ay itong karne ng manok. Haluin lang pagkatapos ng ilang minuto. Sunod ko namang nilagay itong celery. Isa lang natin para lumabas yung aroma. Sabi ni Hapon, kahit wala siya, ay pagluto ko pa rin daw si Kenshi ng handa niya. Late din kasi makakauwi yung asawa ko dahil nasa trabaho. So ito na nga, nilagay ko na din tong beans. Tapos ng ilang minuto ulit, ay nilagay ko na tong repolyo. Itong repolyo na to, ay ito po yung na-harvest natin dun sa tanim kong gulay. O diba, nakamenos tayo mga auntie. Sa pampalasa naman, naglagay na ako dito ng salt and pepper, magic sarap at saka toyo. Gaya ko ng tubig at saka ng pamintang durog. Dahil maliit lang tong kawali, tapos ko lutuin tong mga gulay, sinaling ko muna sa isa pang kawali. Tapos kung tanggalin yung mga gulay dito sa kawali, init ko lang ng konti itong snow peas. Mas masarap din kasi kapag hindi masyadong luto. Ito na nga, pagkatapos ko lutuin yung mga sahog, bihon naman ang sunod kong lulutuin. Ilagay din ako dito ng Mickey. Haluin natin hanggang sa maluto. Dahil wala akong canton noodles, kaya bumili na lang ako sa supermarket ng Mickey. Ito na nga po, sobrang bilis. Pagkatapos ng siyam-siyam, tapos ko nang lutuin itong pansit. Dahil wala si Hapon, kaya kami dalawa na lang muna ni Kenshin ang mag-celebrate. Kangguhan, Daya! Anak ko! Where are you? Hi! Nilagay ko na dito sa mesa at nilabas ko na din yung cake na ginawa ko. Lahati na nga lang po yung natira mga auntie. Dahil birthday po ni Kenshin, kaya kakantahan ulit natin siya ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Hey! Yatta! Sobrang saya ko dahil kahit sa ganitong simpleng bagay, ay napapasaya ko tong anak ko. Dahil wala pa po si uncle yung Hapon, kaya mauna na muna kaming kumain. Dapat sana magluto din ako ng lumpiang Shanghai. So nga lang late na at anong oras na din. Nakain ko na din po si Kenshin dahil kinabukasan nito ay meron din siyang paso. Minasang itadakimasu. Ulam ko nga rin pala tong pansit sa kanin. Feeling ko kasi parang hindi ako nabubusog kapag hindi ako kumakain ng kanin. Pasado alas 10 naman ay dumating na rin po si uncle yung Hapon galing trabaho. Tapos yung maligo ay kumain siya ng niluto kong pansit. Sa mga oras na to, si Kenshi naman po ay natutulog na. Tapos na rin ako maligo at magsasampay na ako ng mga nilabhan ko. Na pantik niya makitkita pa eh. Dahil hindi pa ako makatulog, ligpit lang ako saglit dito sa sala. Pasado alauna na nga po ito ng madaling araw. Fast forward na nga po tayo mga auntie. Ito po yung ganap natin kahapon, December 19. Bandang alas 12 pagkatapos ko mag-grocery. Gagawa naman tayo ng leche plan. Lagay ata ako ng 8 pirasong egg yolk. Lagay ako ng asukal, condensed milk, konding gatas at vanilla. Naman sa lanyera, lagay ako dito ng asukal, tsaka natin tutunawin. Ito po yung magpapasarap dun sa leche plan natin mga auntie. Tutunawin lang po natin ito hanggang sa maging caramel. Tapos kung tunawin yung mga asukal, na po natin dito yung ginawa natin kanina. Para pinong-pino po yung gawa nating leche plan ay sasalain natin to. Dahil 4 lang po itong linera natin mga auntie, kaya 4 lang din po yung nagawa ko. Meron pa akong hindi na ilagay, siguro mga 1 lanyera na lang. Kumukulo na yung tubig, kaya nilagay ko na din to para makagawa na tayo ng leche plan. At habang hinihintay kong maluto, gumagawa naman ako dito ng part-time job ko. Ginagawa ko nga pala ay kinakabit ko yung mga wire. Tawagin dito sa Japan ay naishoku. Tansya na po kayo mga auntie kung hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo dahil bawal. Sado alauna naman po mga auntie, dumating na po yung kaisa-isang bisita ni Kenshi. Walang iba kundi yung mama ko dito sa Japan. Nakahiya nga po sa kanya dahil sinamahan niya ako magsundo. Had kami ng 40 minutes papunta at pauwi na yon. Nadala ko nga rin po pala yung mga ibang gamit ni Kenshin, kagaya ng putong, kagaya ng libro at lagay ng sapatos. So, kasi sa school kapag Friday ay nauwi yung mga yon. Pagka-uwi namin ng bahay, diba Brazilian Botox daw ako ni mama. Doon akong Brazilian Botox na binili dati. So hindi ko alam gamitin. Tinalangan dito si mama kaya tinuruan niya ako. Ito na nga po mga auntie, bali tapos na ako ditong maplansya. Bago ko makalimutan, syempre, bibigyan din natin siya ng leche plan. Itong si auntie nyo, gumaramping at manon. Ma, leche plan.
Thank you. Pasado alas 5 nung natapos kami, hatid na din namin si Mama dito sa labas. Binigyan ko din syempre si Mama ng niluto nating pansit. Si Mama Nika nga po pala ay kaibigan ng asawa ko. Asawa po ni Mama Nika, kaibigan po ni Uncle yung hapon. Napakabait po niya kasi nung buntis ako kay Kenshi, pag wala si hapon ay sinasamahan niya ako magpa-check up. Bandang alas 9 naman po ay dumating na po si Uncle yung hapon galing trabaho. Tawa nga siya ng tawa kasi si Kenshin po ay napakasipag ngayon. Napakitang gilas tong anak ko dahil makakatanggap daw siya ng regalo mula kay Santa. Tuwa nga tong si Uncle yung hapon makaalok. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Rusa.